Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng Abril 2026 anyos at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:26 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo kaya medyo tanghali. Late ako ng mahigit isang oras. Ang oras pala dyan ngayon ay tinigdan ko ngayon ay alas 10:25 ng gabi. Ah, at siguro mapapanood nyo ito after 30 minutes, alas 11 na ng gabi. Medyo gabi na nga. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung dahil nadakip si Saldico ay hinihiling ni Harry Roque o nakikiusap sa RTC huwag kansilahin ang kanyang passport. Yan po ang hiling niya o ang pakiusap niya sa RTC. Aywan ko paano niyang nagawa yan. Siguro ang nag-file. Kasi nasa ibang lugar siya nasa ibang bansa siya Ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal, ay Harry Roque nakiusap o humiling sa RTC, Regional Trial Court ata yan huwag kansilahin ang kanyang passport. Ay inaabuso na po ang natin ang korte. Inaabuso na yung parang nililigaw nila ang mga tao. Magpipetisyon kunyari mo mag-plea sa RTC o sa mga korte at para i-divert ang atensyon. Ngayon ay ang nakita ko dyan ay natakot siguro dahil si Saldico hinuli sa ibang bansa, sa Czech Republic ata, no? Hinuli si Saldico dahil walang dokumento. Ayan po. At ay wala kang magagawa kung wala kang dokumento. Ay bakit papasok ka sa bansa na may bansa? Hindi ba? Na wala kang dokumento. Ay lalo na yan kung medyo yung humuhuli medyo nagpapalapad ng papel ay talagang arestado ka dyan o ikukulong ka. Opo, bakit nag-travel ka na wala kang dalang dokumento? Kakasuhan ka nila yan. Kaya nga ito, si Harry Roque ay humiling sa RTC na huwag kansilahin ang kanyang passport. Ay ano naman ang pakialam ng RTC dyan? Hindi ba? Ano ang pakialam? Ikaw mismo ang nagtatago dahil nga hindi mo maipakita yung mga dokumento mo na sinabi mo sa lower house na ipapakita mo yung mga pinagbilihan ng lupa ng ari-arian ng nanay mo o ng mga kamag-anak mo, yung manamanahan nyo, ay ipakita mo. Hindi ba? Kasi ang sinabi mo noon sa lower house ay yung pera mo ay nanggaling sa bintahan ng mga manamanahan. Ay kailan bininta yan? Magkano? At yun nga, kinukuha ang mga detalye para maihambing kung mag-match. Ay wala ata o hindi rin mag-match Di ba?
Ayan nga, kaya nagtago na. Simula noon, nagtago na. Ito si Harry Roque. Yan ang nakikita ko po dyan. Ngayon ay, pero medyo idadivert ko po ang topic ko ngayon. Mahalaga po itong topic na ito kasi nga, yung patungkol sa blasphemy of the Holy Spirit. Ayan po, wala pong kapatawaran yan, yung blasphemy against the Holy Spirit. Matthew 12 verse 22 hanggang 32. Wala pong kapatawaran. Opo. Pero itong topic na ito, o itong verse na ito, wala pong susog. Humahanap ako ng yung parallel verse na sususog dito o kaya ay susuporta. Wala ang hirap. Ngayon ay examinin po natin kung papasok ito si Harry Roque dito sa blasphemy of the Holy Spirit. Kasi nga noong birthday ni Dilima noon, nung birthday niya, aywan ko kung ano ang posisyon ni Harry Roque noon, kung spokesman siya ng presidente, spokesman siya ni Duterte, ni Presidente Duterte. Ang sinabi niya noong birthday ni Dilima na mabulok na sa bilangguan si Dilima. Ayan po. Ako po ay nanalangin halos umiyak po ako sa Panginoon Kasi po ito talagang grabe na po talaga Pero ngayon, naintindihan ko na bakit niya ginagawa yan. Kasi malaki pala ang pakinabang niya sa mga Duterte. At yun nga, na-expose yung Pugo. O siya pala ang attorney ng Pugo o malaki ang kita niya dyan sa Pugo, kaya ganun. Gumagawa siya ng paraan para mapakinabangan siya ng mga Duterte o makaganti siya ng utang na loob. Pero ang hindi niya alam, baka papasok siya sa blasphemy of the Holy Spirit. At yan po ang ipapaliwanag ko nung sinabi niya na ang wish niya sa birthday ni Dilima ay si Dilima ay mabulok na sa bilangguan o ayun nga, hindi ba? Ay ito po, basahin po natin itong basahin ko lang minsan, pero dito sa gusto kong ipadinig sa inyo 2 o 3 beses, Kwento lang po ito na mahaba. Kaya lang kung hindi natin basahin lahat, hindi natin makita ang ibig sabihin. Ito po Then a demon oppressed man who was blind and mute was brought to him. Kay Jesus po ito, dinala sa kanya yung blind man at saka yung mute, yung hindi nakakapagsalita. And he healed him. Pinagaling niya so that the man spoke and yun nga nakakita. So, di ba? And all the people were amazed and said, "Can this be the son of David?" Namangha yung mga tao sa kanya at kay Jesus Christ at tinatanong, ito ba kanyang ang anak ni David? But when the Pharisees heard it, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this man cast out demons." Yan po dumating yung mga Pariseo. Ang sinabi ng mga Pariseo ay siya ay nagpapalabas ng demonyo. Yun nga by the prince of demon, yung nga si Beelzebub.
prince of demon yun eh. Ang tawag nila Beelzebub. This man cast out demons. Yun ang sinabi ng mga Pariseo na si Jesus Christ daw ay nagpapalabas ng sa katauhan ng tao, lumalabas yung mga demonyo dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Yung si Beelzebub, sa kapangyarihan ni Beelzebub. Ngayon, knowing their thoughts, alam naman ni Jesus Christ ang kanilang mga iniisip. He asked them, every kingdom divided against itself is laid to waste. Ayan po yun nga, every kingdom, sabi niya, ay kung nag-aaway-away yan, divided sila, hindi ba? Ay mawawala yan. Itself is laid to waste. Magiging walang kwenta. And no city or house divided against itself will stand. A house divided will not stand. Yan po ang ibig sabihin. City, hindi ba? And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? Yan po ang sagot ni Jesus Christ. Kung si Satanas kanya ay dinidivide niya ang kanyang kaharian, ay paanong mananatili ang kanyang kaharian? Ayan po, And if I cast out demon by Beelzebub, at kung ako ay nagpapalabas ng nagpapakpan ito yung tinatanggal ang demonyo sa loob ng katawan ng tao. And if I cast out demon by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Ay sino naman ang nagpapalabas ng demonyo sa pamamagitan ng inyong mga anak? Kasi marami po din ang nagpapalabas ng demonyo eh. Tinatanong niya ay sino kanya ang kapangyarihan yan na ginagamit nila? Yung mga anak yun na nagpapalabas ng mga demonyo. Therefore, thy will be your judge. Yung po ang sinabi ni Jesus Christ, ay sila na lang ang maghuhusga. Yung mga tao siguro na nakakakita, But if it is by the Spirit of God, ang tawag niya dito, by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kung ako kanya ay nagpapaalis ng mga demonyo sa katawan ng tao, ay dumating sa inyo ang Spirit of God, sabi niya. Then the kingdom of God, nagpapaalis ako ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi niya. How can someone enter a strong man's house and plunder his goods? Oo nga naman, hindi ba? Paano mo kukunin yung kayamanan ng isang tao na mas malakas sa'yo? Hindi ba? Mas malakas eh. Paano mong ipa-plunder, hindi ba? Yung kayamanan ng isang tao na mas malakas sa'yo. Unless, sabi niya, he first bind the strong man, hindi ba? Tataliin mo muna yung strong man. Tataliin mo gawin mong i-neutralize mo muna, hindi ba? Yung strong man. Kasi kung lalaban yun sa'yo, ay delikado ka. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods unless he first bind the strong man? Then, indeed, he may plunder his house. Doon lang niya ma-plunder yung bahay ng malakas na tao, hindi ba? Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters.
Yun ang sinabi niya. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, sabi niya. But the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven, and whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. At dito, huminto na po yung mga tao. Huminto na eh. Hindi na siya tinanong. Hindi na nag-akusa. Kasi nga, yung sagot ni Jesus Christ, grabe na po yan eh. Ang sabi niya ay, sino man ang mag-blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven, even in this age and in the age to come. Pero yung mag-blaspheme sa Kanya, pwede. Pero yung Holy Spirit, paano yan? Hindi ba? At marami po sa tingin ko, maraming tao ang pumapasok dito. Marami po. Yung sinabi ni Duterte na, who is this stupid God? Sabi niya. Ang iniisip ko doon, papasok yun sa blasphemy of the Holy Spirit. Bakit? Ano ba ang katangian ng blasphemy of the Holy Spirit? Ay wala naman binanggit dyan. Hindi naman nila binanggit na walang hiya ang Holy Spirit. Wala eh. Nagsinungaling lang sila o nagsisinungaling lang sila o tinanong lang nila si Jesus Christ siguro o kaya inakusahan lang nila na by the power of demon, he cast out demon. Ayan eh. Hindi naman nabanggit ang Holy Spirit. Ay bakit binanggit ni Jesus Christ? Kasi nga ganito po yan eh. Ang pagkaalam ko dyan, mga learned people ito eh. Itong mga Parisiyo, every word kasi kabisado nila ang nakasulat at memoryado nila at alam nilang i-interpret. Alam nila yan. Mga teachers of the law nga sila eh, or righteousness eh. Ngayon, alam nila na niluluko lang nila. Alam nila yan. Kaya nga, ang napansin ko dito, pag niluluko mo ang sarili mo, blasphemy of the Holy Spirit yan. Lalo na kung binanggit mo ang Diyos o ang katotohanan, niluluko mo, blasphemy of the Holy Spirit po yan. Alam mong niluluko mo. At yun ang sinabi ni Harry Roque kay Dilima. Ang sinabi niya ay, mabulok ka na sa bilangguan. Ay alam naman niya ang kaso gawa-gawa lang. Kaya nga kako, blasphemy of the Holy Spirit yan. Hindi ba? Katulad din na sinabi kay Jesus Christ, you cast out demon by the power of demon. Ay alam nila na kalukuhan yun. Hindi ba? Alam nila yun. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan kanya ay pwedeng patawarin. Pero ang kasalanan na against the Holy Spirit o niluluko mo ang Holy Spirit ay wala pong kapatawaran yan. Sabi niya, wala. Kahit nandito sa lupa at doon sa langit o in the age to come. Ayan po eh. Kaya delikado po yung ganyan. Kaya nga ako, maingat po ako magsalita. Napakaingat. At dito nga, ang dami rin ang nalilito dito. Kahit na yung mga pastor, opo, hindi nila maipaliwanag yan ano yung blasphemy of the Holy Spirit. Pero ako, hindi ko naman pinipilit na ganun. Pero yan ang pagkaintindi ko eh. Kasi wala naman binanggit dito na Holy Spirit eh.
Ay bakit binanggit ni Jesus Christ? Ayun na nga, para matamimi na yung mga nag-aakusa sa kanya. Na, di ka muna, ay delikado ang ginagawa nyo. Lahat ng kasalanan, pwedeng patawarin. Kahit na nga murahin nila si Jesus Christ, pwede pang patawarin yun . Pero, yung magsisinungaling ka, na alam mo nagsisinungaling ka, delikado po yan. Alam mo na kasi na mali pero niluluko mo pa yung tao. Doble po yan . At ito po ang katangian po kasi ng Holy Spirit, iba po ito . Iba. Ang Holy Spirit po kasi ay lumalayo lang yan. Lumalayo. Kung ayaw niya yung sitwasyon, lumalayo lang yan. Kung hindi niya yung pangyayari ay masama na, he go away. Yun lang po. Kaya nga, kung ayaw niya yung mga nagsisinungaling, kaya nga umaalis . Umaalis. May record po sa Biblia na dati yung isang tao ay mayroong Holy Spirit pero umaalis . Umaalis kasi nga nagiging kwan yung tao, evil, at umaalis. At wala pong kwan yan. Hindi niya sinasabi na, ay ako ay nalulungkot ako kaya aalis ako. Wala po. Hindi niya sinisisi yung tao. Hindi niya nga hindi niya nga pinaparusahan yung tao . Hindi. Umaalis lang siya. He go away. Ayan po. Kaya nga, kung lulukuhin mo ang Holy Spirit, ay ang other term for Holy Spirit ay the Spirit of Truth o the Comforter. Comforter kasi inaaliw niya yung mga tao na taga-aliw ang tawag sa kanya . Inaaliw niya yung mga taong nalulungkot. Those who are crushed in spirit and broken heart. Ayan po. Remember God is near to those who are broken heart and crushed in spirit. Yan po ang trabaho ngayon ng Holy Spirit. Inaaliw lang Inaaliw lang yung mga broken heart. Ay bakit ngayon ay magsisinungaling ka pa? Hindi ba? Yun po Iba po ang trabaho ng Holy Spirit. Iba. Kung ang Diyos Ama noon ay nag-judge siya at pinagpapatay niya yung mga tao, at ito naman si Jesus Christ ay ang trabaho ay nagpapaliwanag o sinisib niya yung mga tao. Ang Holy Spirit wala pong ganun . Umaalis lang yan pag ayaw na niya. Pag ayaw na niya kasi nga sinungaling ka, lalayo na yan sa'yo. Ay problema mo na yan kasi aalihan ka na ng espiritu ng demonyo. Yan po Pag alis ng Holy Spirit, darating na yung espiritu ng demonyo. Ayan po. Yan ang napag-aralan ko. Kaya nga, ay wala ng kapatawaran yan. Ay, ang kwento po nito ay huminto na yung huminto na yung mga Parisiyo Ay kasi wala na silang kapatawaran Ay sige nga. Pag sinabi ni Jesus Christ na wala ka ng kapatawaran, ay problema mo na yan. Na ini-expect ng mga Parisyo dahil sila ay matitino na tao, kunyari, hindi ba? Alam nila ang batas, ini-interpret nila ang batas, o sila ang mataas na katungkulan, hindi ba? Ang akala nila ay masisib sila. Ito sinabi walang kapatawaran Although na may sinabi din ang Biblia at si Jesus Christ at nagsabi na ang tao na lalapit sa kanya, lalapit, hindi ba? Ay hindi mapapahiya. Ay tapos ngayon mayroong ganito na sasabihin si Jesus Christ ay the blasphemy against the Holy Spirit ay walang kapatawaran. Hindi ba? At obserbahan nyo po ang nangyayari ngayon. Ayaw kong isipin yun na yung ginawa ni Harry Roque nung sinambit niya, hindi ba? Nung sinabi niya na ang wish niya kay Dilima ay
mabulok na sa bilangguan, ay tika muna kako, ay delikado ito. Sabi ko, ayaw kong isipin, pero pumapasok po sa isipan ko eh. Kasi nga, blasphemy of the Holy Spirit yan eh. Alam mong mali, pero pinipilit mo. Sinasabi mo. Hindi ba? O, ay problema talaga ni Harry Roque yan. Opo. At iyon na nga, nakikita na natin si Duterte, hindi ba? Nung pinalakpakan siya ng mga tao na, who is this stupid God? Ay alam niyang mali yan. Pero sinabi niya, kasi nga gusto niya, gusto niya ng papuri. Gusto niya sikat. Gusto niya na ipakita sa mga tao, siya ang magaling. Hindi ba? Siya lang ang nakakaisip nun na galing yan kay Kibuloy. Oh, si Kibuloy din ay blasphemy of the Holy Spirit yan na sasabihin niya na siya ang appointed son. Bakit? Ay kasinungalingan yun eh. Alam niya kasinungalingan pero pinaghalo-halo niya yung salita para sikat siya. For it is appointed, ayun, kinuha niya, di ba? For it is appointed unto man to die once and then face judgment. Kinuha niya yung appointed. Oh, at si Jesus Christ naman ay the Son of God. Ayun, pinagsama niya, hindi ba? Appointed Son of God. Ayan po, hindi ba? Pero alam niya, kalukuhan lang yun. Hindi ba? Kaya blasphemy of the Holy Spirit din yun. Kasi against the truth eh. At alam niya na kasinungalingan yun. Pero pinipilit pa niya. Ayan po ano. O sige po, no, hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan tayo. At hindi ko naman pinipilit yan sa inyo. Yun lang po ang napag-aralan ko kasi naaawa ako sa mga tao na hindi naintindihan yung blasphemy of the Holy Spirit. Basta alam mong mali yan, pero sinasabi mo pa o pinipilit mo pa, ay nagbablaspheme ka sa truth. Hindi ba? Ay Spirit of Truth po ang Holy Spirit eh. Maraming tawag dyan. May, din, ang trabaho ng Holy Spirit is to convict you. Or to yung parang, yung, kasi kung born again ka, agad kinukumbik ka kung nakakagawa ka ng masama. Ayun, hindi ka nagagawa. Ganun po ang isang trabaho. Ay pero nga ay kung hindi namang ganun ang ginawa sa iyo at pinabayaan ka na lang, ay problema mo talaga 'yan. Hindi ba? Kinakausap yung mga tao, kinakausap ng Holy Spirit 'yan. Pero yung iba lang, yung naalihan o nalagyan ng demon, wala hindi kakausapin 'yan. Umaalis nga siya eh. Sa mga taong ganun umaalis siya. O lumalayo lang siya. Ganun po yan. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.